Share ko sa inyo ngayon na dito sa aking part-time, samahan ninyo akong lakbayin. Paano ako nagsimula, kailan ako nag-start, ano yung aking mga ginagawa dito, ano-ano yung aking mga naging experience dito, at ano-ano yung aking mga struggle na na-experience. Pero, na-solve ko naman siya. I'm proud to say that kasi na-solve ko naman talaga. Masaya lang ako ngayong araw na to. So alam ko busy kayo. Bigyan nyo ng time na panoorin ako at lakbayin natin si Pots sa aking part-time. Let's go! February 6, 2023, nag-start ako dito sa kumpanyang to. At sa araw-araw, ito ang bumubungad sa akin. Hindi ko malilimutan ang unang araw ko na pumatak ang snow. Sobrang kapal at nag-i-enjoy talaga ako. Napagmasdan ito na bumabagsak ang maliliit na snow. At dahil nga sa sobrang tuwa ko, naisipan kong magkusa. Magkusa dahil nga kukunti lang kami dito, naisipan kong maglinis ng snow sa harap ng mga pintuan. Dahil kung hindi ko rin naman ito lilinisan, ako din ang mamumroblema dahil sa mga nilalabas kong mga pyesa. Dahil nga sa tuwa ko, napasayaw na lang ako. At talagang in-enjoy ko talaga ang isnong ito. Dahil bago ako sa kumpanyang ito, ako ang taya. Taya na ibig sabihin ako magtatapon ng mga metal scrap sa yellow bin. Medyo mahirap kasi malamig pero in-enjoy ko lang ito. Dahil nga kung iisipin nating mahirap, talagang mahirap. Pero kung talagang ini-enjoy natin ang bawat sandali, hindi natin mapapansin na matatapos ko rin ang aking responsibilidad sa araw na ito. Ito ang frame na ginagawa ko. Pinapatong ko ito sa jack stand. Dahil nga hindi ako kontento sa safety, nag-request ako ng bagong jack stand. At ito na ang bago kong jack stand. Komportable ako at pakiramdam ko, safe na safe ako dito. At isa sa pinaka-highlights kong trabaho ay ang pagkakabit ng mga caster wheel. At kapag naikabit ko na lahat, ito na magiging itsura niya. Diba? Easy! Isang araw, namumroblema si Amo. Kinausap niya ko kung kaya ko ba daw itong ayusin at pagandahin. Sabi ko naman sa kanya, susubukan ko boss. At kung kaya ko ba daw i-repair ang pinto dahil hindi sumasara ng maayos. At idinagdag pa niya ang sira sa may bubong. Tingin ko naman welding lang to. Dahil idinagdag sa aking responsibility, syempre nag-relax muna ako. Nagmuni-muni muna ako. Kunwari, pinaplano ang mga dapat gawin. Syempre, para ma-impress si Amo. At kapag pinalad-palad, tsak may magandang increase kada taon. Diba? May dagdag trabaho. Syempre, expected natin, may dagdag ding sweldo. Hindi ko na pwedeng ibahagi sa inyo kabuuan ng proseso. Basta ang mahalaga, naibigay ko ang kagustuhan ng ating amo. Naayos ko at pininturahan ko. Kaya ang resulta, na-impress si amo. Kaya sa sobrang tuwa ko, balik agad ako sa responsibilidad ko, ang mag-assemble ng dali. At ganito na ang nagiging routine ko sa araw-araw. Kapag may urgent na gagawin sa tractor, lilipat ako. At kapag hindi naman busy sa tractor, balik agad ako sa pag-a-assemble ng dali. Hindi ko makakalimutan ang isang karanasan na ako'y binigyan ng pagkakataon na mag-outside service sa isang airport dito sa Canada. Halos 4 na araw kami dito. Libre lahat, libre hotel, libre transportation, libre food. At isa sa pinakamaganda dito ay ang ma-develop ang ating confidence at experience sa trabaho. At tinapos namin ang aming mga responsibilidad dito bago matapos ang 4 na araw. At salamat sa aking partner at sa person in charge na nag-assist sa amin dito. At sa paglisan ko sa airport, baon-baon ko ang karanasan sa aking pag-uwi na minsan sa buhay ko ay naranasan ko mag-outside service. After ko sa outside service, nagpunta naman kami sa mother company para sa staff meal presentation team building. At lalo ako natuwa at nasisihan sa mga nangyayari dahil sisimulan na ang expansion ng building. Ibig sabihin, paglaki ng building, pagdami ng trabaho, at pag-open ng mga magagandang opportunity. Sa totoo lang,
Gusto ko talaga maging service technician sa company ito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang aking pangarap na maging service technician sa company ay hindi na mangyayari. At ang pintuang nagbukas sa akin para sa napakagandang oportunidad ay siya ring pintuan na magsasara sa akin. Hindi ibig sabihin na tapos na ang aking journey, kundi ito pa lang ay simula. Salamat sa experience at sa mga natutunan ko dito sa kumpanya nito. Everything is clear now. Ito na yung aking safety shoes at ito na yung aking mga winter coat. It's preparation para sa winter, kaya lang unfortunately today is my last day. Ganun talaga guys. Minsan dumarating din sa ganitong sitwasyon yung ating pamumuhay na pag mayroong magbubukas na company, may possible talaga na ito ay magsasara. Ibig sabihin, pag in-accept tayo sa isang company, gawin natin ng maayos yung ating trabaho. Trabaho na alam natin na ito yung nagiging responsibilidad natin. At dumating man yung time na pagsara ng pinto ng company, kailangan happy pa rin tayo. Kasi lagi ko nga sinasabi, God always has a plan. So kung ano man yung magiging journey ko ngayon, samahan nyo ako. Samahan ninyo ako para magsimula uli sa isang opportunity. So ang masasabi ko lang, thank you so much sa Abro GSE sa pag-accept nyo sa akin bilang isang worker nyo, and thank you so much sa lahat ng opportunity na binigay sa akin pagkakataon, at saka sa experience. Masaya ako na nagtrabaho ko dito at magre-remain ito sa aking memories. And doon sa mga naiwang staff, thank you so much guys. I'm happy to work with you guys, and keep safe always, and adios amigo. Pots TV!